Naniniwala ba kayo na maaaring magkaibigan ang dalawang nilalang na magkaiba ang mundo? Mahirap paniwalaan subalit nangyari sa ating mga bida na tampok sa ating kwento ngayon. Ang kwentong ito ay nagmula sa kwento ng aking lolo na nagmula naman sa kwento sa kanya ng kanyang ama. Noong unang panahon sa madilim at mapanglaw na gabi, ay maririnig ang isang panaghoy na nakakakilabot at nagmumula sa karagatan ng Isla Gatamon. Maraming residente ang nagising at tahimik na pinakinggan ang boses ng isang lalaki na nagmumula sa karagatan. Maraming kabahayan sa gilid ng dagat, subalit ni isa man sa kanila ay walang naglakas loob na lumabas upang siyasatin kung sino ang lalaking pumapalahaw ng iyak sa kailaliman ng gabi. Halos mapahaos na sa kakasigaw at tila nauubos na ang luha sa mga mata ni Bernard, isang aswang na nagluluksa na nakaupo sa isang malaking bato sa gitna ng dagat. Malapit sa mga kabahayan ang batong kinaroroonan niya, ngunit binaliwala lang niya dahil sobrang sikip ng kanyang dibdib at halos pumutok na ang kanyang puso sa bigat at sakit na kanyang nararamdaman. Maliban sa kanya, nalipol ang buong angkan ni Bernard. Sinunog ng taong bayan ang kanilang bahay, maging ang kanilang mga kapitbahay na lahat ay kamag-anak niya. Siya lang ang nabuhay dahil umalis siya ng gabing yun at pagbalik niya ng madaling araw mula sa malayo ay nakita na niya ang apoy. Kinabahan si Bernard dahil ang malawak na apoy ay papunta sa direksyon kung nasaan ang buong angkan niya. Gamit ang kapangyarihan bilang aswang, napatalon siya. At nang malapit na siya, nagtago ang binata sa masukal na damuhan at halos pagsukluban siya ng langit at lupa. Kitang-kita niya kung papaano tupukin ng apoy ang kanyang kamag-anak kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. 3 buwan na ang nakakaraan nang sumugod ang ilang kalalakihan sa bahay nila. Hinahanap ang pinsan niyang si Gilbert. Namukhaan niya ang mga taga-bayan. Kilala din sila sa bayan dahil isa ang angkan nila sa nagsusupply ng uling pambenta sa bayan. At may mga chismis na sila daw ay mga aswang. Hindi nila alam kung paano kumalat ang pagiging aswang nila samantalang wala naman silang ibang nakakasalamuhang ibang tao. Galit na pinagmumura at hinamon nga ng mga ito ang kanyang pinsang si Gilbert. Nakita daw ng isa sa asawa ng mga dumating na lalaki si Gilbert na padaan-daan sa bahay ng kapitbahay nitong buntis. At kinagabihan nga namatay ang nasabing buntis na taga-bayan at walang ibang pinagbintangan ng saksi na nakakita kundi si Gilbert daw ang may kagagawan. Mahigpit na itinanggi ni Gilbert ang mga bintang sa kanya. Napadaan lang daw siya dahil naghahanap ng tindahan ng mga patuka ng manok. Samantala, tahimik ang mga magulang at kapatid ni Gilbert, maging ang iba pang kamag-anak nila ay nakamasid lang sa mga bisitang dumating. Ngunit hindi si Bernard. May hinala siya na tama ang sinabi ng saksi dahil ng gabi na yun nakita niya si Gilbert habang nagpapahangin siya sa likod ng bahay. Nasaan yung aswang ito? At nang pagbuksan ng pintuan ng ama nito, nakita ni Bernard na may mga dugo pa ito sa bibig. May dala din ito sa kaliwang kamay at tiyak na iyon ang sanggol na kinuha sa sinapupunan ng biktima. Pinsan, napag-usapan na ng angkan natin, di ba? Na hindi na tayo mambibiktima ng taga dito sa bayan na nasasakupan ng tinitirhan natin? Naiiwas na tayo na mapansin ng taong bayan dahil isang pagkakamali lang natin, tapos tayo. Kahit di mo sabihin, nakita ko nung gabi na yon, duguan ang bibig mo at may bitbit ka pa sa kamay mo.
Mahinahon ngunit yamot na sermon ni Bernard. Hindi makatingin sa kanya ng diretso si Gilbert. Ilang sandali pa ang lumipas, napaamin din niya ito. Magmula noon ay hindi na bumalik pa ang mga taga-bayan nang nagbabala ang kanyang mga magulang na mag-ingat ang bawat isa, lalong-lalo na si Gilbert. Dahil ang biglaang pananahimik daw ng mga tao ay masigit na mapanganib. Hanggang isang gabi, mag-aalas 8 na ng gabing yon na magpaalam si Bernard sa kanyang mga magulang na aakyat daw ng ligaw sa babaeng kanyang napupusuan at yun ay taga kabilang bayan. Nakilala niya si Ates sa Sayawan, piyesta noon sa baryo Katampa, bayan ni na Ates. Simpleng babae at mabait ang dalaga, kaya niya nagustuhan at ng gabi na yon ay naisipan niyang pasyalan ito. Nakangiti at tinutukso pa siya ng kanyang mga kapatid at sinabihan naman siya ng kanyang mga magulang na mag-iingat. Yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang kanyang pamilya. Masayang-masaya nang pauwi na galing kina ate si Bernard. Alam niya na may pag-asa siya sa puso ng dalaga. Pakanta-kanta pa siya habang naglalakad pauwi. Subalit ang kasiyahang iyon ay napalitan ng matinding pighati na halos ikadurog ng kanyang buong pagkatao nang magmula sa malayo ay pinanood niya ang halos abo ng kabahayan at mga kamag-anak niyang sunog na sunog na. Naririnig niya ang mga sigaw ng bawat isa, ang pagmamakaawa ng kanyang mga kapatid at magulang at iba pang kamag-anak. Ang naging kasalanan ni Gilbert, ang naging kapalit ay buong angkan niya at kung di lang siya nakaalis, siguradong pati siya ay naging abo na ng mga sandaling yun. Tumakbo ng mabilis si Bernard. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang tumatakbo at halos wala siyang maramdamang pagod dahil okupado ng kanyang isipan ang masalimuot at karumal-dumal na pagmasakira sa kanyang angkan. Hanggang sa namalayan na lang niya na nasa tabi na siya ng dagat. Noon lang niya naramdaman ang pagod. Mabilis siyang lumusong sa tubig at walang pakundangang uminom ng tubig. Pagkatapos may nakita siyang malaking bato na nakausili sa gitna ng tubig. Lumangoy siya papunta doon at doon pumwesto ng upo. Napahinga ng malalim si Bernard. Tumingala sa langit. Nakita niya ang mga kumukuti-kutitap na bituin. Bigla niyang naalala ang mga magulang at kapatid at nagumpisa namang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya puputok na ang kanyang dibdib kaya ubod lakas siyang sumigaw. Habang umiiyak ng panaghoy, sinasambit ang bawat pangalan ng kanyang mga magulang at kapatid. Patawarin niyo ako, ama, ina, mga kapatid ko. Wala akong nagawa para iligtas kayo. Magbabayad silang lahat. Maniningil ako ng mahal sa kanilang lahat. Sigaw pa ni Bernard. Wala siyang kamalay-malay na sa likurang bahagi ng malaking bato ay may nagmamasid sa kanya sa dilim. Tahimik din itong lumuluha at habang nahabag sa lalaking bigla na lang umagawa sa kanyang trono. At yun ay ang bato na inuupuan ni Bernard. At siya naman ay si Damara, ang napakagandang sirena na mahilig mamasyal sa ibabaw ng karagatan. Kahit papaulit-ulit siyang pinagbabawalan ng kanyang mga magulang, ang katwiran niya sa mga ito, nag-iingat naman siya palagi. Kinabukasan ay usap-usapan ng mga taga-isla ang narinig nilang panaghoy ng nagdaang gabi. Subalit walang nakapagsabi kung sino ang lalaking kanilang narinig at ang karamihan ay natakot. Baka daw isa yun sa babala na may darating na dilubyo sa kanilang lugar. Dahil noon lang sila nakarinig ng ganoong klaseng sigaw sa kailaliman ng gabi. Mula sa kabilang ibayo ng kabahayan
ay wala silang kamalay-malay na natatanaw sila ng taong kanilang pinag-uusapan. Gumagalaw-galaw ang tenga nito kahit malayo ang distansya niya sa mga mamamayan, ay dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng mga to. Muli siyang nahiga sa malaking sanga ng isang malaki at mayabong na puno. Abala ang kanyang isip sa mga nakatakda niyang paghihiganti sa mga taong lumipola sa kanyang angkan. Dahil puyat magdamag, ay napasarap ang tulog ni Bernard. Hanggang sa nakarinig siya ng napakagandang boses ng babae mula sa kung saan. Kumakanta ito na parabang may pinapatulog na sanggol. Napakalambing at lamig ng boses ng babae at napatayo si Bernard at gusto niyang makita kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yun. Hanggang sa pagtayo niya, saka lang niya napansin na madilim na pala. Naglakad siya sa buhanginan, sinusundan ng ihip ng hangin kung saan nagmumula ang magandang boses. At ilang sandali pa ay may nakita siyang babaeng nakaupo sa gilid ng tubig. Nakatalikod ito kaya hindi niya makita ang mukha. Mahaba ang kulay mais nitong buhok hanggang bewang. Tila na malikmata na nabighahan ni si Bernard sa nakatalikod na babae. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinauupuan ng babae at biglang huminto ito sa pagkanta na parabang alam nito na may tao sa likuran niya na dahan-dahang lumalapit. Dahan-dahang lumingon ang babae ngunit hindi nakita ng binata ang mukha nito dahil bigla siyang nakarinig ng kahul ng aso na tuluyang nagpagising sa kanya. Yamot na yamot si Bernard. Kunti na lang makikita na niya ang mukha ng babae. Mula sa taas ng malaking puno, dinig na dinig pa rin niya ang palakas na pagkahul ng aso. Hinahanap ng kanyang mga mata ang aso at nagulat siya nang pagyuko niya sa ibaba ay nandoon ang kulay itim na aso. Nakatingala sa kanya. Mabilis na nakubli sa malagong dahon ng puno si Bernard. Mabuti na lang mataas ang puno at napasinghap ulit siya nang may narinig siyang boses ng isang lalaki. Nang muli siyang sumilip, may lalaki ng katabi ang aso. Tulad ng aso, nakatingala din ito na parabang may hinahanap. Hindi siya pwedeng makita ng lalaki at lalong di ito maaaring makalapit sa kanya dahil gutom na siya at hindi niya may papangako sa sarili na makakaya niyang kontrolin ang sarili kapag kaharap na niya ito. Maya-maya pa, mabuti na lang at umalis na ang lalaki kasama ang aso. Kailangan na ni Bernard na bumaba sa itaas ng puno at maghanap ng malalaman sa gutom niyang tiyan. Upang di nahalata kung sakali man na may makapansin sa kanya. Pagdating niya sa ibaba ng puno ay nagpalit si Bernard ng anyo bilang isang aso. Pagkatapos ay pabilis siyang tumakbo sa kakahuyan sa tabi ng dagat para maghanap ng makakain. Samantala, sa kaharian ng Serena na si Damara ay pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Hindi siya nakatulog kakaisip sa lalaking kanyang nakita sa ibabaw ng tubig. Napuno ng habag ang kanyang puso. Ramdam ng Sirena ang matinding kalungkutan na lumulukob sa pagkatao ng estranghero. Iniisip din ni Damara na baka yun na ang una at huling pagkakataon na makita niya ang lalaki. Siguradong napadaan lang ito sa lugar dahil halos gabi-gabi siya na nasa ibabaw ng bato na yun. Masaya siya na umuupo doon habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. At matatanaw sa malayo ang mga aandap-andap na ilaw na nagmumula sa mga kabayan sa mga taong naninirahan sa tabi ng dagat. Magtatakip silim na nang bumalik sa itaas ng puno si Bernard. Busog na siya sa baboy damo
na nilantakan niya sa gubat at nagbaon pa siya para sa kanyang merienda. Dahil sa nagdaang puyat at pagod ay madaling dinalaw ng antok ang binata at mabuti na lang malapad ang sanga ng puno kaya nailapat niya ang kanyang likod at tuluyan na nga siyang nakatulog. Ilang sandali pa, muntik nang mahulog sa puno si Bernard nang makarinig siya ng malamyos na boses na nagmumula sa kung saan. Pagdilat ng kanyang mga mata ay napakadilim sa paligid. Marahil dahil masyadong mayayabong ang mga sanga at dahon ng puno. Dahil sa patuloy na pagkanta ng boses ay tuluyan nang nawala ang antok ng binata. Pilit niyang inaalala kung saan niya narinig ang malamyos na boses na yon hanggang sa bigla siyang napahinto. Ilang dangkal lang ang taas bago tuluyang lumapat ang kanyang talampakan sa lupa. Narinig na niya ang boses na yon sa kanyang panaginip. Samantala, masayang-masaya ang sirenang si Damara habang nakatingala sa langit. Napakaraming kumukuti-kutitap na bituin na nagbibigay kaligayahan sa kanyang iniisip. At isa sa mga bituin na yon ay siya. Mula sa pagkakaupo sa ibabaw ng malaking bato ay dahan-dahan siyang humiga patihaya at nanatili naman na nakalubog sa tubig ang kanyang kalahating katawang isda. Masayang pinipisag-pisag at tumatalsik ang tubig sa tuwing inaangat niya paibaba at pataas ang kalahating katawan. Animoy batang naglalaro ang sirena. Hanggang sa sumagi sa isip niya ang estrangherong lalaki na nakita niya nang nagdaang gabi. Samantalang mula sa pinagkukublihan ay hindi makapaniwala si Bernard. May kadiliman man sa paligid ngunit nababanaag niya ang nilalang na nakikita niya mula sa pwesto niya. Ang isang babaeng may mahabang buhok at ang kalahating katawan ay isda. Alam na niya na may sirena base na rin sa mga kwentong bayan sa kanyang kinalakhan, subalit hindi niya akalain na siya mismo ang makakakita ng sirena sa tuong buhay. Hindi napigilan ni Bernard ang sarili at dahan-dahan siyang tumayo at maingat na lumusong sa tubig papunta sa malaking bato na kanyang inuupuan ng nagdaang gabi. Samantala napahinto sa pagmuni-muni si Damara. May tao. Biglang nabalot ng matinding takot ang kanyang puso at naalala ang kabilin-bilinan ng kanyang mga magulang na magtago kahit kaninong tao dahil napakadelikado. Kung hindi siya papatayin ng mga ito ay tiyak na ebebenta siya upang pagkapirahan. Ang isipin na mangyayari sa kanya, yun ay mabilis na kumilos si Damara. Kailangan niyang makaalis agad sa lugar na yun, ora mismo. Inilubog na niya ang kanyang buong katawan sa tubig at inihanda ang kanyang sarili na mabilis sa pagtakas. Subalit napasigaw siya nang biglang may humabulot sa kanyang mahabang buhok. Huli ka! Sino ka? Bakit ka nandito sa 10 oras ng gabi? Di mo ba alam na delikado sa babaeng tulad mo ang magpagala-gala sa gabi? Tanong ni Bernard at hawak pa rin nito ang buhok ng sirena. Samantala abot-abot ang kaba at takot ni Damara. Nahuli siya ng tao. Papaano pa siya makakatakas sa mga kamay nito? Dahan-dahan itong lumingon kay Bernard. Aray, bitawan mo ko. Nasasaktan ako, bitawan mo ko. Asik ni Damara. Dahil may kadiliman ay hindi niya masyadong naaninag ang mukha ng estrangherong nakahuli sa kanya. Halos tumigil ang paghinga ni Bernard nang tuluyan ng humarap ang babae sa kanya. Napakagandang mukha ng babae. Nalito lang siya nang maaninag ang tila palikpik na nasa tenga nito, kung kaya't binitawan niya ng tuluyan ang babae. Nagkatinginan ang dalawa
hanggang ang tingin ng iyon ay naging matagal na pagtitig sa isa't isa. May kadiliman man sa bahaging yun ng karagatan, hindi naging hadlang para sa dalawa ang pasukin ang puso ng bawat isa. Animoy huminto ang oras ng mga sandaling yun at ilang sandali pa ang lumipas na tauhan bigla ang dalawa nang may narinig na mga boses mula sa di kalayuan. Kinabahan si Damara, iniisip niya na mga mangingisda yun. At sa oras na mahuli siya ng mga ito, siguradong wala siyang kawala. Subalit, huli na nang maisip niya na bihag na nga pala siya ng estrangherong nasa harapan niya. Bilang paghahanda sa pagtakas, inihanda niya ang kanyang pambabang parte ng katawan. Bumabelo sa mabilis na paglangoy, subalit nagulat silang dalawa nang may liwanag na tumama sa mukha ni Bernard. Mabilis na nakayuko si Damara kaya di siya nahagip ng liwanag. Napagtanto nila na ang liwanag ay nagmumula sa isang flashlight. Hanggang sa narinig nila ang sinabi ng isang lalaki na may tao daw sa batuhan. Ang isang flashlight ay nasundan pa ng marami kaya halos maliwanagan ang paligid nila at yumuko si Bernard at may kalayuan pa ang grupo ng mga mangingisdang kalalakihan. Binitawan na niya ang babae para maisalba din ito ang sarili. Nakaramdam ng pag-aalala si Bernard para dito sa oras na makita ng mga tao ang sirenang nasa harapan niya. Tiyak na ito ay mapapahamak. Wala silang pagkakaiba. Ang katauhan nila ay di pangkaraniwan kaya nagpasya na si Bernard na bahala na magpalit siya ng anyo at itakas niya sa grupo ang sirena. Mabibilis ang mga hakbang ng kalalakihan. May kalaliman man ang tubig sa parting yun, subalit bago pa nila marating ang malaking bato, bigla na lang nawala si Bernard. Hindi sila makapaniwala dahil kitang-kita nila ito at di rin nila inaalis ang flashlight na nakatutok dito. Nag-imbestiga ang grupo sa batuhan hanggang sa may napansin ng isa sa kanila at tinawag ang pansin ng mga kasama. "Tignan nyo to, dalian nyo. May mga kaliskis ng isda dito pero hindi pangkaraniwan. Dahil masyadong malalaki ang mga kaliskis na to." Agad namang lumapit ang iba. Tila nahulaan nila ang pinanggalingan ng kaliskis kaya lumusong sila sa tubig at pinaligiran ang malaking bato. Inaaninag sa ilalim ng tubig gamit ang kanilang flashlight kung meron bang nagtatago sa kanila, subalit wala silang nakita. Samantala, halos maubusan na ng hininga si Bernard habang hawak-hawak siya ng sirena at mabilis na lumangoy ito patungo sa pinakapusod ng dagat. Mga sulngasul na ang tubig sa bahaging yun. Nakaramdam ng pagkahilo si Bernard. Di siya sanay mapunta sa gitna ng karagatan at gusto na niyang umahon. At konting sandali na lang, bibigay na siya ng biglang. Mabilis na lumangoy ang kasama niya paakyat sa itaas ng tubig. At mula sa pagkakahawak sa kanya ng sirena ay bigla siya nitong inihagis pa itaas dahilan para tuluyang lumabas ang ulo ni Bernard sa ibabaw ng tubig. Tila ito isang basang sisiw na hihingap-hingap ng makasagap ng hangin. Hindi pa nakarecover sa muntikang pagkalunod ng biglang nanlaki ang mga mata ni Bernard at may napakalaking alon na paparating. Sadya talagang yun na siguro ang katapusan niya. Hinanap niya ang sirena sa paligid niya na may dala sa kanya sa gitna ng dagat na yun. Ngunit bigla na lang itong nawala. Pumikit na lang ng mariin si Bernard. Inaalala ang kanyang pamilya. Pumagsak ang luha sa kanyang mga mata at humihingi siya ng kapatawaran dahil hindi niya mapapanagot ang mga taong may kagagawan sa pagkamatay ng mga ito. Dahil maging siya
ay matatapos na din ang buhay sa gitna ng dagat na yon, na kahit minsan ay hindi sumagi sa kanyang isip na doon magtatapos ang kanyang buhay. Tampalasan ka! Ang lakas ng loob mong linlangin ang anak ko para ipain mo sa mga katulad mong tao? Sigaw ng isang lalaki. Nakakakilabot ang boses nito at nagpalinga-linga sa likuran niya si Bernard, ngunit wala siyang nakita. At nang humarap siya muli ay napasigaw siya ng bahagya nang makita ang napakalaking alon na paparating. Huminto at sa ibabaw nun ay may isang matandang lalaki na may mahabang buhok na kulay ginto. Makaliskis na parang may lumot ang balat nito habang tila kumakawag-kawag sa tubig ang kalahating katawan nitong isda. Napag-alaman ni Bernard na ito ang hari ng karagatan, ang Haring Shokoy na siya namang ama ng babaeng Sirena na kanina lang ay kasama niya. Ilang sandali pa ang lumipas, nagsulputan pa ang ibang mga Shokoy sa paligid. Napakarami nila. May mangilan-ilan ding Sirena at nang muling lumingon sa bandang likuran si Bernard, nagulat siya nang muling makita ang Sirena na nagdala sa kanya at katabi nito ang isang matandang babaeng Sirena na may mabagsik na mga mata. Nahulaan agad niya na ito ang ina ng Sirena. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng iba pang Shokoy ay narinig ni Bernard ang boses ng Sirenang si Damara. Ipinagtatanggol siya nito sa harapan ng mga magulang at iba pang kasama. Sinabi nito na siya ang may kagustuhan na isama siya sa pusod ng dagat dahil may mga taong muntikan nang makakita sa kanya sa ibabaw ng tubig. Pumintig ng kakaiba bigla ang puso ni Bernard. Sa ikalawang pagkakataon ay nakaramdam ng paghanga sa isang babae at ang kaibahan nga lang, kalahating tao at kalahating isda ito. Dahil sa pagtatanggol ni Damara sa kanya ay nabawasan ang pagdududa ng mga kasama sa kanya. Binigyan din si Bernard ng pagkakataon na magpakilala sa tunay niyang pagkatao. Bilang hari ng karagatan ay may kasayahan ang ama ni Damara. Nais nitong malaman kung nagsasabi ng totoo ang isang tao at may kakayahan ding ito nga makita ang nakaraan at hinaharap. Kaya bumilib ito sa binata nang aminin nito ang tunay na katauhan na ito ay isang aswang. Maging ang pagkakalipol sa kanyang angkan ay kinuwento niya at labis na pagkahabag ang naramdaman ng lahat ng naroon. Ang iba sa kanila ay napaluha pa sa labis na habag sa ulilang binata. Inimbitahan ng ama ni Damara sa ilalim ng dagat si Bernard. Gamit ang kapangyarihan, ay nakakahinga ng normal si Bernard sa ilalim ng tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marating nila ang napakagandang kaharian sa ilalim ng dagat. Maraming kayamanan ang nagkalat sa pinakapusod ng dagat, subalit di madali ang pagpasok doon. Maraming pasikot-sikot at bantay na Shokoy at naisip ni Bernard kung malalaman lang ng mga tao na may ganoong lugar, siguradong gagawin nila ang lahat. Mapasakamay lang ang kayamanan. May ilang mamahaling perlas ang ibinigay kay Bernard ng hari ng karagatan. Kaya nang siya'y makarating sa syudad, ay upang maghanap ng bibili nito. Naghanap siya ng taong makakatulong sa kanya para maibenta sa lalong madaling panahon ang isang perlas. At sa tulong nga ng isang lalaking nakilala niya, ay naibenta niya ang perlas
sa mayamang kolektor ng mga perlas. Sa isang iglap ay nagkaroon siya ng milyong-milyong pera. Binigyan ni Bernard ng pabuya ang lalaking tumulong sa kanya. Pagkatapos ay bumili ng mga pangunahing pangangailangan niya at bumalik sa lugar kung saan pinatay ang buo ng angkan. Umagos ang luha sa mga mata ng binata nang dumating sa dati nilang tirahan. Parang kailan lang maraming kabahayan dun. Naalala niya ang mga magulang at kapatid at dahil sa sobrang sakit ng kalooban ay napasigaw si Bernard at sumumpa na magbabayad lahat ng may kasalanan. Dahil sa malaking pera na napagbentahan niya sa perlas ay muling lumuwas ng syudad si Bernard. Naghanap siya ng magaling na doktor na makakatulong sa kanya. Nagparitoke siya ng mukha upang hindi makilala ng mga taga-bayan. Napangiti siya ng matamis at mapait nang mapagmasdan ang sarili sa salamin na ibinigay sa kanya ng doktor na nag-opera sa kanya. Sakay ng mamahaling kotse, kasama ni Bernard ang nakuha niyang personal driver na si Marvin. Walang alam si Marvin sa dating katauhan ni Bernard. Dumating sila sa bayan na dati nilang tinirhan ng mga kamag-anak niya at doon ay nagtanong-tanong tungkol sa nangyaring pagmamasaker sa kanyang angkan. Dahil maraming pera ay nakilala niya ang matandang nagmamay-ari ng lupang tinirikan nila ng bahay. 10 ng kanyang angkan ay mabilis na natuntun ni Bernard. Inalok ng malaking halaga kapalit ng lupa. Hindi siya nakilala nito dahil nagpabago siya ng mukha. Binili niya ang malawak na lupain. Nagpanggap siya bilang mayamang writer kaya nagpatayo siya ng simpleng bahay na may malawak na bakuran. Sa lugar kung saan walang awang pinatay ang kanyang angkan. May nabuo siyang plano upang magkusang pumunta ang mga salarin. Mabilis na naipatayo ang bahay ni Bernard at dahil simple lang ito, aakalain na bahay pahingahan lang niya ito. Nag-umpisa na siyang mamili ng maraming pagkain na ipinamimigay niya sa mga tao. Halos mapuno ang kanyang bahay at nang matapos na lahat ay nagpakalat siya ng flyers na may nakalagay na mamimigay siya ng pagkain. Lahat ng pipila sa kanyang bahay ay mabibigyan. Tinagsa ng tao ang kanyang buong lugar, parang piyesta kung titignan at nagkaroon ng maiksing programa bago siya nagumpisang mamigay ng pagkain. At higit sa lahat, ang tunay niyang plano para kusang lumutang ang mga may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang angkan. Ipinatawag ko kayong lahat para magpakilala ng personal. Ako po si Marlon Santiago, isang manunulat na nagmula sa Maynila. Mahilig akong magsulat ng mga nakakatakot na kwento at mga tunay na pangyayari. Nababalitaan ko sa ibang taong taga rito na bago ko nabili ang lupang ito ay may pamilya daw na nakatira dito na bigla na lang naglaho at walang sino man ang nakapagsabi kung saan sila napunta. Isang napakagandang kwento na tunay na nangyari. At kapag nalaman ko ang buong kwento, handa ako magbayad ng milyong-milyon. Mabuo ko lang ang kwento. Malaki din ang kikitain ko kapag ibinenta ko ito sa merkado. Pahayag ni Bernard. Mula sa kinatatayuan, habang nakangiti si Bernard, ay isa-isa niyang pinagmasdan ng tingin ang mga tao sa paligid niya. Nahalata agad niya ang iba na may kinalaman sa pagpatay sa angkan niya. Marami ang nagtaas ng kamay at sinasabi na alam nila ang nangyari at ibig sabihin,
isa ang mga ito sa pumatay sa kanyang angkan. Napatiimbagang si Bernard. Marami pala talaga ang nagtulong-tulong sa pagkitila sa buhay ng kamag-anak niya. Marami siyang namukhaan sa mga dumalo sa kanyang patawag. Nakita niya ang mga ito nung gabing naabutan niya na halos abo na ang buong angkan niya. Marami na ang mga taong nag-uwian. Lahat ay masaya dahil sa mga dala nilang pagkain at binigyan din sila ni Bernard ng tig-1,000. Ang naiwan ay ang mga nagtaas ng kamay na nagsabi na alam nila ang nangyari. Sinadya niyang ipaiwan ang mga ito. Pinaniwala niya na siya ay isang writer at balak gawing pinikula ang nangyari. Pinangakuan niya na bibigyan ang bawat isa ng tig-100,000. Sa pagbabalik ng mga ito sa itinakda niyang araw at yun ay 1 linggo, magmula ng araw na yun. Malapit ko na kayo maipaghiganti. Mararanasan din nila ang ginawa nila sa inyo. Umiiyak na hikbi ni Bernard. Wala na ang mga tao noon. Tulog na rin ang kanyang driver kaya malaya na siyang nakakakilos sa malawak na bakuran. Paikot-ikot. Habang kinakausap ang sarili na parabang nawawala ito sa sarili. Sa labis na pangungulila sa kanyang pamilya. Samantala sa ilalim ng karagatan ay masusing nag-uusap sina Damara at ang kanyang ama. Kine-question ng dalagang Sirena ang mamahaling mga perlas na ibinigay ng ama na naging susi upang makabuo ng di magandang plano si Bernard sa mga taong pumatay sa angkan nito. Subalit nanatili lang kalmado ang kanyang ama. Naniniwala daw siya na hindi kayang pumatay ng tao ni Bernard. Nangingibabaw lang daw ito dahil sa galit at pangungulila sa pamilya. Magkahalong kaba, excitement, galit ang nararamdaman ni Bernard ng araw na yon. Maaga siyang gumising dahil espesyal ang araw na yon na kanyang pinakahihintay. Kasama ang driver ay pumunta sila sa bayan. Namili ng mga kakailanganin sa gaganaping programa at kinagabihan. Napakunot-noo ang kanyang driver na si Marvin nang inutusan siya nitong ihinto ang kotse sa tapat ng presinto. Naiwan sa labas ang driver kaya naghanap siya ng lugar na pwedeng pagparkingan. Naisipan niyang ibaba ang bintana ng kotse upang makalanghap ng hangin. Nang mamataan niya ang isang grupo ng kalalakihan na paparating. Mamayang gabi nang pinakahihintay nating lahat. Napakayaman ng bago nakatira sa lupang dating kinatitirikan ng mga bahay ng angkan ng aswang na sinunog natin. Mabuti na lang pala tinapos na natin ang mga salot na yun. Kung hindi, di natin makikilala ang mayamang writer na yun na handang magbigay ng tig-100,000. Maisulat lang niya ang buong kwento sa tunay na naganap sa pamilya ng aswang na yun. Dinig na dinig ni Marvin ang usapan ng kalalakihan na dumaan sa tapat niya. Nahulog si Marvin sa malalim na pag-iisip kung bakit nga ba binili ng kanyang amo ang malawak na lupa. Batid din niya na hindi ito writer kaya naguguluhan siya sa kanyang ginagawa at nangyayari. Naputol lang ang pag-iisip ni Marvin nang may kumatok sa bintana. Namalayan niya na nasa harapan na pala niya ang kanyang amo. Totoo bang sinasabi mo, Marvin? Nasaan yung mga walang hiyang yun? Namumula sa galit na tanong ni Bernard at tila naman napaisip si Marvin sa naging reaksyon at galit ng amo. Nang mapagtanto ni Bernard na mali ang naging reaksyon niya sa harapan ng kanyang driver na nahuli niyang nakatitig sa kanya, ay bigla niyang iniba ang usapan. Muntik na siya na mapasubo
dahil sa kanyang emosyon. Kinagabihan maraming tao ang dumating. May inihandang mga pagkain at inumin si Bernard para sa mga taong kinamumuhian niya. Alas 7 pa lang ay pinakain na niya ang mga ito. Siya at si Marvin ang nagluto ng lahat at ramdam ni Bernard na naghihinala na sa kanya ang driver. Ngunit isinantabi niya. Kapag nagawa na niya ang kanyang pakay, ay saka niya sasabihin ang lahat dito. Dahil mataas ang bakod ng bakuran, walang kamalay-malay ang mga tao na napaliligiran na pala sila ng kapulisan. Maging si Marvin ay walang alam at bago mag-umpisa ang programa, ang pagkukwento ng mga tao na may kinalaman sa pagkawala ng buong angkan na pinaghihinala ang aswang ng mga tao ay sunod-sunod na pumasok na ang mga pulis. Inakala ng lahat na tulad nila ay may kinalaman din ang mga ito sa kwento dahil mga nakasibilyan ang damit ng mga ito. Kaya walang pag-aalinlangan na nag-umpisa ng magtawag na si Bernard sa mga tao. May ginawa siyang maliit na entablado at doon ay isa-isang nagkuwento ang bawat tao na umaakyat. Nagkukunwari naman na isinusulat ni Bernard ang mga pangyayari. Ngunit ang totoo ay gusto na niyang magtawag ng aswang at isa-isahing tapusin ang mga walang pusong tao na proud pang ikwento ang karumal-dumal na pagtapos sa buhay ng kanyang angkan. Nasilaw ng tuluyan ang mga tao sa limpak-limpak na pera na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Bawat magkukwento ay napapalunok ng laway kapag aakyat na at bababa ng stage at ang mga mata ay nakatutok sa pera. Iniisip nila na kapag tapos na silang lahat magkwento ay mag-uuwi sila ng tig-100,000 piso. Mag-aalas 11 na ng gabi, nasa huling interview na si Bernard. Maririnig ay ang malakas na bulungan na sa wakas mapapasakamay na nila ang pera. Bawat taong nagkukwento o may kinalaman sa nangyaring masaker ay pinapila ni Bernard at sinasabi niya na bawat isa sa kanila ay may taong nakatalaga upang iabot ang kanilang pabuya. Nagsigawan ang mga tao, masayang-masaya na nagsipila at ayon kay Bernard, ang mga taong nasa likod nila ang mag-aabot ng kani-kanilang pabuya, ang tig-100,000 piso. Kaya naman, mabilis na pumesto sa likuran ng bawat isang nakapila ang mga pulis na itinalaga ni Bernard. Maraming salamat po sa napakagandang kwento na ibinahagi ninyo sa gabing to. Isang tunay na kwento ng pangyayari. Nakakalain kong sa pinikula ko lang mapapanood. Tiyak nakikita ng malaki ang mga to sa tekilya. At bilang pagtupad sa aking pangako sa inyo, sabay-sabay ninyong ipikit ang inyong mga mata at itaas ang inyong dalawang mga kamay dahil makakamtan na ninyo ang malaking pabuya. Sigaw ni Bernard. Mabilis na sumunod naman ang mga tao. Pumikit at itinaas ang kani-kanilang mga kamay na may malalapad na ngiti sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Marvin at unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Kanina pa niya pinagmamasdan ang mga kalalakihan na huling pumasok bago mag-umpisa ang programa. Alam niya na pulis ang mga ito at naalala niya na nagpahatid sa presinto si Bernard ng nakaraang araw. At sa isang senyas nga ni Bernard ay sabay-sabay na pinusasan ng mga pulis ang mga kalalakihan na naroon. Gulat na gulat ang mga ito. Nagpupumiglas ang kanina ay matamis na ngiti ay napalitan ng galit. Nagkaroon ng komosyon, nagkagulo ang lahat. Maraming nagtatanong kung bakit sila hinuli. Kaya tumayo sa kinauupuan niya si Bernard at nagsalita. Sa wakas,
ay mabibigyan ko na rin ng katarungan ang ginawa ninyong paglipol at pagsunog ng buhay sa aking angkan. Kayo na mga mapanghusga, anong karapatan ninyo na gawin ang karumal-dumal na pagpatay sa mga inosenteng kamag-anak ko? Kung nagkamali man ang isa sa mga kamag-anak ko, dapat siya na lang ang pinarusahan ninyo. At dahil hindi ako katulad ninyo, ay ayaw ko madungisan ng mga kamay ko sa mga tulad ninyong walang puso. Kaya nag-report ako sa mga otoridad at inimbitahan sila upang maging saksi sa pag-amin ninyong lahat sa tunay na nangyari ng gabing yun. At yun ay sapat ng ebidensya para hulihin kayo at mabulok sa kulungan. Umiiyak sa galit na sigaw ni Bernard. Gulat na gulat ang mga tao, di makapaniwala na may natira pa pala sa angkan ng mga aswang na kanilang sinunog. Nagkatinginan na lang ang mga bawat isa at habang naglalakad palabas ng malawak na bakuran, humingi man sila ng tawad ay huli na. Di na maibabalik pa ang buhay ng mga taong sinunog nila. Ibinigay ni Bernard ang 1,000,000 piso sa kapulisan bilang pagpapasalamat sa pakikipagtulungan sa kanya na mabigyan ng katarungan ang nangyari sa angkan niya. Pagkatapos ay lumuwas na ulit siya, kasama si Marvin na awang-awa sa kanya nang ito ay malinawan. "Di ka ba natatakot sa akin? Aswang ako," tanong ni Bernard kay Marvin. Ngunit sinagot lang ito ni Marvin ng, "Aswang ka nga, subalit may mabuti kang puso. Hindi tulad ng mga taong pumatay sa angkan mo. Mga tao nga sila, ngunit halimaw naman ang mga puso." Seryoso at may malasakit na sagot pa nito. Nagpasalamat si Bernard kay Marvin at dahil tapos na ang serbisyo nito bago sila naghiwalay, ay binigyan din siya nito ng malaking halaga. Sa kabilang banda, masayang-masaya si Damara. Nasaksihan niya ang lahat ng nangyari sa ginawa ni Bernard. Niyakap niya ang kanyang amang Shokoy at nagpasalamat na tama nga ang kanyang ama. May mabuting puso si Bernard at di nito inilagay sa kamay niya ang batas. Kaya lalo lang humanga ang Serena sa lalaki. Sa kabilugan ng buwan, ilang buwan ang nakalipas, muling bumalik sa dagat si Bernard. Sa malaking bato kung saan niya nakilala si Damara. Sumigaw siya na nagpapasalamat sa dalaga at sa ama nitong hari ng karagatan. Akmang tatayo na si Bernard nang biglang may humawak sa mga kamay niya. "Aalis ka na naman ba at iiwan mo ko? Ang daya-daya mo." Wika nito. Napalingon si Bernard sa boses na matagal na niyang pinanabikang muling marinig. Nilingon niya ito at nakita niyang umiiyak ang Serena. Ang Serena na umpisa pa lang nang makita niya ay minahal na niya ng lubos. Yumuko siya at niyakap ng mahigpit si Damara. "Tapos na ang misyon ko dito sa lupa. Isama mo na ako sa mundo mo." Umiiyak na wika ni Bernard. Bumuhos ang luha sa mga mata ng dalawa. Dalawang magkayakap na lumubog sa ilalim ng tubig kung saan ay nakangiting naghihintay ang mahal na hari na siya namang ama ni Damara. Gamit ang kapangyarihan ay tuluyan niyang gagawing kauri si Bernard upang muling magkaroon ng pamilya sa katauhan nila at nakatakdang ipakasal sa pinakamamahal niyang anak na si Damara. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.